On your knees, for the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon tonight, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekampana tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you, we adore you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah to be, though your words could lead the plan, they just could not understand. There must also work was done to the reality of your Son. By the power of your name, El Shaddai, Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri at kahanga-hanga ka. Wala kang katulad. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang nagpahiram ng buhay at kalakasan, ang patuloy na nagsusupply ng lahat ng aming kailangan. Pinupuri ka namin at dinadakila. Salamat po sa ika-29th anniversary ng gawain mo dito sa Aya Prayer Group. Umaasa po kami na sa gabing ito'y may gagawin ka sa aming buhay. Ang mga may sakit ay yung pagagalingin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng aming kahilingan ay yung tutugunin. Diyos, pagpalain silang lahat na nandirito, lahat ng dumalo, huwag mo silang bibiguin. At dalayan ko, Ama, ang mabuting balita na ating pagsasalunan, naway tumimo sa aming mga puso, maghatid ng kaliwanagan, katotohanan, at buhay na walang hanggan.
Gamitin mo lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At ito'y sundan ng iyong himala, tanda at kababalaghan, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. Lakas at pag-asa naririto sa tila, nakahandang tulungan. Sabihin nyo, aya! Aya! Purihin natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas ibigay ang the best. Sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Amen. Celebrating the goodness of God. God is good. Ayan. Celebrating the goodness of God. Alisin mo yung treble nito. Treble. Take. Oh. Treble. Para wag mag-echo. Para normal yung boses ko. Treble. Alisin. Ayan. At medyo katamtaman lang na lakas. Okay. Sabi nyo, okay. Wala yata ako kausap. Happy 29th year anniversary. Aya Prayer Group. Aya. Ayan.
Okay. The gospel is taken from John chapter 10. John chapter 10 from verse 27 to the following verses. Listen carefully. Makinig na mabuti. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Itaas po ang mga prayer requests at awitin po natin number 145, pamilya muna. Taas ang mga prayer requests. Taas. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Halina, halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Taas ang mga kamay. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng
pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya'y manahan, bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa at pagkakaisa ng isang matatag pamilya, ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni taas po ang inyong mga prayer request. Pamilya ni El Shaddai. Sarap kapag ang pamilya ay ang tatay mo'y ang Panginoon. Amen. Ang tatay mo'y si Yahweh. Sarap, ano? Yan yung not only extended family, but the ultimate family. The family of God. And we belong for that family. We belong to the family of God. Amen. Sarap yata nung ikaw ay kapamilya ng Diyos. Yan. Taas ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat at patuloy po, Panginoon, kami umaasa sa iyo. Patuloy po kaming gumagawa ng mga kahilingan dahil kailan may di mo kami binugo. Totoo na ikaw ay buhay. Tumutugon ka, Panginoon. Ito po ang naging encouragement sa amin dahil ikaw ay tumutugon at umaasa kami sa iyong mga katugunan. Nagtitiwala po kami na sa gabing ito kaming lahat ay answered prayer at wala pong mabibigo. Pagpalain po't masmasan ang mga kahilingan, lalo tigit, Panginoon, ang aming maalat handog. Pangako mo, ibabalik ito sa iba yung pagpapala sa iba't ibang paraan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. At tayo po ay uupo at kukolektahin na ng ating mga collectors ang ating mga prayer request. Yan. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tatlo lang po yung sumagot, uulitin ko. Tatlo lang po parte rito, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, lahat po ng sumagot, answered prayer. Happy anniversary sa inyong lahat, mga taga-Aya. Aya. Happy anniversary. Yung mga taga-Banyadero, yung mga sumuporta, kayo lahat, ibig sabihin, lahat na nandito sa Aya anniversary, pinagpala kayong lahat ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Lord, sabay sigaw. Yung iba, tinatamad ng pumalakpak, ano? Alam niyo po, may kukwento muna ako sa inyo. May kukwento muna ako sa inyo. Alam niyo po, pag hindi po natin naintindihan yung pagsamba, pag sinabi pong worship, it is from the bottom of our heart. Ang pagsamba ay doon sa kaibuturan ng ating puso. Amen. At nai-express o naipapakita natin ang pagsamba sa pamagitan ng pagpalakpak. Kaya wala pang pumalakpak. Ang pagsamba ay nai-express sa pagpalakpak, pag-awit, pagsayaw, pagsigaw ng papuri. Lahat. That is expression of worship. Amen. Kasi pag hindi po yung ginagawa, hindi malalaman sumasamba ka because worship is in the heart. Nasa puso. You express it by singing, dancing, praising, shouting, clapping, everything. Lahat po yun. At sabi po, sa worship, there is healing.
Sa pagsamba pa lang, may kagalingan na. Kaya po pag ini-express nyo, ipinapakita nyo sa pamagitan ng mga sinabi natin, pagsayaw, pagpalakpak, lahat ng yon, lingid sa inyong kaalaman, gumagaling na kayo sa pagpupuri. Kaya hindi kayo tumitigil dapat sa ekspresyon ng pagsamba. Pag sinabing purihin si Yahweh, malakas yun. Ha? Alam mo, ang tunay na puspos ng Espiritu, hindi na sinasabihang palakpakan si Lord. Hindi na po. Hindi po sinasabihan ng tao na palakpakan si Lord. No. Because if you are truly blessed by the Lord, ini-express mo yon, pinakikita mo. Kaya ikaw na mismo yung pumapalakpak, ikaw na yung sumisigaw, ikaw na yung amen, lahat ng yun. Yun po yung mga matured. Ha? Kaya ngayong gabing ito, sa inyong anniversary, my topic is understanding the Good Shepherd promise. Understanding the Good Shepherd promise. Anong ibig sabihin nun? Yung pong ating uunawain, aalamin, yung mabuting pastol at ang kanyang mga pangako sa atin. The Good Shepherd is Jesus Himself. Ang mabuting pastol ay si Kristo. At ang mga tupa, the sheep, ay tayo. Kaya yung mga tupa, walang tupak yun. Kasi tupa ng Panginoon. Ang mga tupa ng Panginoon, the sheep, walang tupak yun. Because God is good. Hallelujah. Amen po ba? Sabi po ng Bible, makinig kayo. My sheep hear my voice. Sabi ron, nakikinig sa akin ang mga tupa. Nakikinig sa pastol ang mga tupa. Sabi ron, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Sabi ng Bible, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. My sheep hear my voice. Mahalaga po yung pakikinig sa tupa. Sabi ng Romans 10 verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalatayaan niya ay nakukuha at nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Wala akong kausap. Amen. Amen. Nag-uumpisa sa pakikinig. So sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, I know them. Kilala ko sila. And they follow me. At sumusunod sila sa akin. Obedient. Masunurin. Alam nyo, pag i-compare natin, alam mo sa judgment set, di ba? Saan kinumpare ng Diyos ang paghusga? Sa judgment, kambing at tupa. Ang mga kambing, maiingay. Ang mga kambing, kahit na may nagpapastol yan, humihiwalay. Minsan, pag ikay nag-aalaga, di mo sa Ambel, di ba? Daming kambing, magkasama, tupa at kambing. Sa Ambel? Kay Sister Belen yun? Dumami na. Minsan nagagalit yung mga tenant doon kasi sumasakay doon sa kutse. Nasisira yung pintura kasi gusto nila mainitan sila. Yung mga tupa, yung makulot ang buhok. Yung makulot ang buhok. Yung makulot ang buhok, tinutuwid yung buhok. Yun po, alam mo mga kambing, ang iingay. Ang mga kambing hindi marunong sumunod.
Kaya sabi ng Panginoon sa judgment set, ihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Dahil sabi na sa ating gospel, this is Sunday gospel, remember this. This is our Sunday gospel. Ito yung marinig natin sa buong simbahang Katoliko sa linggo. At ang sabi rito, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Kilala ko sila. Sabi ng Panginoon, ng ating mabuting pastol, kilala ko sila. I know them, sabi ng Panginoon. I know them, and then sabi niya, and they follow me. At sila'y sumusunod sa akin. O makikita mo yung talagang mga tupa ng Panginoon, yung mga followers of Christ. Nakikinig sa Panginoon. Kilala sila ng kanilang pastor, kilala tayong lahat ng Panginoon, at sila'y sumusunod sa pastol. Yung kambing hindi, humihiwalay. Stubborn. Yung stubborn, sabi niya. So yun po yun. At ano pa sinasabi? I give them eternal life. Binibigyan ng mabuting pastol ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga tupa. I give them eternal life. At ang sabi ron, and they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Ako, man, parang hindi ano. Man. Parang walang sigla yung amen nila eh. Ulitin ko, take two. Take two. Para tayong nasa shooting. Take two. Sabi ng Panginoon, and they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Ayun. Hindi sila mapapahamak. Ayun. Ganun ang mga tupa ng Panginoon. At ang sabi ron ay, no one can take them out of my hands. Walang po pwedeng makaagaw sa kamay ng Panginoon. In other words, lahat tayo'y hawak ng Panginoon. At hindi tayo maaagaw ng kaaway sa kamay ng Panginoon. Isipin nyo. Kaya sabi ko, understanding the good shepherd. Pag hindi mo kilala, hindi mo alam, hindi mo kilala ang iyong mabuting pastol, maaring umaasa ka sa loto, maaring umaasa ka sa weteng, maaring umaasa ka sa mga makamundong alok. Pero ang ganda ng pangako ng Panginoon, hindi sila maaagaw, tayo. Hindi tayo maaagaw ng kaaway sa kamay ng mabuting pastol. Sipin mo, pag narinig niyo po yun, anong nililip ng Panginoon? Yung iyong pagtitiwala, yung iyong trust, yung iyong faith, pananampalataya mo. Yun ang mabuting pastor. Ano pa sinabi? Sabi ron, tinan mo, sabi ron, my Father, si Yahweh, ang ating Ama. My Father who has given them to me. Ang Ama ang nagbigay sa Panginoon sa ating lahat. Di ba sabi ng Panginoon, hindi ako ang pumili sa inyo, o hindi kayo pumili sa akin, kundi ako ang humirang at pumili sa inyo upang kayong lahat ay mamunga at manatili ang bunga. Sa gayon, anumang hingin nyo sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob niya sa akin. Amen! At ang sabi ng Panginoon, my Father who has given them to me is greater. Higit daw na dakila ang Ama. Greater than all, and no one can take them out
of the Father's hand. At maging ang Ama, hindi raw tayo maaagaw ninuman sa kamay at proteksyon ng ating Amang si Yahweh El Shaddai. At ang sabi niya sa parting huli, ako at ang Ama ay iisa. Ang ganda. Yun. Ngayon, ano ang lesson? Ano ang aral na naisiparating ng Panginoon sa Aya Prayer Group Anniversary? Ano? Sabi po ng Bible, makinig kayo. Ang naisiparating ng Panginoon. These verses from John chapter 10 verse 27 to 30. John chapter 10 verse 27 to 30. Sabihin nyo. John chapter 10 verse 27 to 30. Anong Duterte? 30. Iba yung dinig ko sa inyo eh. John chapter 10 verse 27 to 30. hindi po Duterte. Sabi rito, makinig kayo, listen to me. Listen! Sabi ng Bible, it contains one of Jesus' most profound declaration. Yung sinasabi sa John chapter 10, verses 27 hanggang 30, ay isang napakahalagang deklarasyon ng Panginoon pertaining to relationship with the believers. Relationship. Sabihin nyo, relationship. Ang hina. Ha? Ang sarap yata kapag mayroon kang relationship. Sabi nung nagpatotoo, nung nakaraang Sabado, kabataan siya, sabi niya, Lord, I pray magka-jowa raw ako. Ano ba yung word na jowa? Hindi parang makasanlibutan, Jowa. Ano ba yung jowa? Waju? Jowa Bell. Jowa o waju? Ano yun? Boyfriend. Ano ang jowa? Ha? Alam mo, narinig kong unang-una yung word na jowa sa mga bakla. Oo, that's the first word from homosexual. From the community of LGBTQ. Jowa. Ha? Sa amin sa broadcasting, ayaw yang ipabanggit. Kasi kailangan ang gagamitin mo ay girlfriend, boyfriend. Yan ang right word. Ha? Kasi may mga word na worldliness, worldly, makamundo, makasanlibutan. At doon nakikilala ang tao kung anong bukang bibig, siya ang iyong pagkatao. Amen. Sabihin nyo, relationship. Mahalaga po yung relationship. Ha? You know, the word religion, it came from the root word religare. Sabihin nyo, religare. Ang hina. Religare is a Latin word na ang ibig sabihin ay religion. Religare, the root word religare from the naging word na religion, na ang ibig sabihin nun ay relationship. Kaya mali po yung sinasabi ng ibang mga nangangaral na hindi kailangan ng relihiyon kundi ang relasyon. Hindi nila alam ang root word at ang katotohanan ng word na religion. Bago tayo magsabi na hindi na kailangan yun, we must know it first. Study first. Alamin natin. Lack of wisdom. Sabi po ni Hosea. Sabi ni Prophet Hosea, my people are perished for their lack of wisdom. Ang aking bayan napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Ha? The word religion, it came from the root word religare, and that word religare, it means relationship.
At anong tinutukoy ng relationship? Relationship from the believer to our God. Relasyon natin mula sa atin bilang mga tao tungo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para yung palakpakan nyo, para napilitan lang, ano? Di ba madalas yung narinig yun sa ibang mga pastor, sa ibang mga nangangaral? Hindi na kailangan ng relihiyon, sabi nila. That's wrong. That's not the truth. Because the truth is, religion, it came from the root word religare, and religare, it means relationship. Kaya nga yung prefix na to connect. To connect. Religion, tayo kalipunan, lehiyon. Religion, ikinukonekta tayong lahat. Saan tayo kinukonekta? Sa may likha sa atin, kay Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! And these verses, itong mga verses na ito, John chapter 10 verses 27 hanggang 30, these verses is spoken during the feast, fiesta of dedication in Jerusalem. Dedication, ano mo, sa New and Old Testament time, ang bagong panganak idinidedicate. Dedication, inihahandog. Yan yung sa atin ngayon, I surrender. Oh, I surrender. Oh. Dedication, inihahandog, inihaalay. Dedicate. So, sinabi yun ng Panginoon, during the feast of dedication in Jerusalem, it's theological insight. Theological, it means the study of God. Theology. The study of God. Theo means God. Logi, it means study. Anong sinasabi ron? The practical application to believers. This is the lesson for each and every one. First lesson. Unang lesson, bago kayo umuwi, dito ang tingin. Unang lesson, shepherd and the sheep relationship. May relasyon na The first lesson, ang unang lesson, aral na ating dapat iuwi is the shepherd. The shepherd is Jesus. The sheep ay tayo. Tayo mga tupa. Relationship. Tanong, may relasyon na ba kayo sa ating pastol kay Kristo? Mahina. Amen. Sabi ng John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Sila lamang nanalig, tumanggap at sumampalataya kay Kristo ang binibigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. How important relationship to the shepherd and the sheep. Gaano kahalaga ang relasyon sa tupa at sa pastol. Si Kristo yung pastol. Sabi ng Bible, John 1:12, sila lamang nanalig, tumanggap kay Kristo ang binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Gaano kahalaga, di ba? Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Oy! Hindi ako nagsasabi, hindi si Brother Rex. Hindi lahat ng tao'y anak ng Diyos.
Sabi ng Bible, sila lamang nanalig sumampalataya kay Kristo ang binibigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Pag tayo may relation kay Christ, sa pastol, ano ang relasyon mo sa Diyos? If you have relationship to the shepherd, what is your relationship to God? Anak ng Diyos! Sino sa inyo ang mga anak ng Diyos? Those people who believe, those people who have relationship with Christ as our shepherd, we become children of God. Tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay ang mga nanalig tumanggap kay Kristo. Sila lamang ang binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Ay paano, Brother Rex, yung iba? We are all created. Lahat ay nilikha ng Diyos. Pero those who believe and accepted Christ only has the privilege to become children of God. Ay, Brother Rex, paano sila? Yung ayaw tumanggap kay Kristo, yung mga taong ayaw kilaling si Kristo ay Diyos, yung nagre-reject kay Kristo. Sabi ng Philippians chapter 2. Sabi po ng Pilipos chapter 2. Dito po sa mula sa mga talatang 6. At doon po mag-uumpisa ako sa sinasabi sa verse 10. Makinig kayo. Pati choir makinig. Sabi po roon, sasabayan ako ng choir. Sabi po roon, and every knee shall bow. Sasabayan ako ng choir. And every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tayong lahat. Bakit ayaw? And tayong lahat. And every knee shall bow. Laksan nyo. Laksan nyo. Tayo nga muna tayong lahat para feel nyo. And He is Lord. He is Lord. Taas ang kamay. Risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess. That Jesus Christ
kamay, taas ang kamay, taas ang kamay, at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan po kayo maupo. Dahan-dahan po kayo maupo. Alam niyo po, kung tayo po ay mayroong tinatawag na yung tinatawag na ano tawag dito? Yung bang iniisip nating mabuti? Ha? Anong tawag doon? Ha? Yung iniisip nating mabuti? Ha? Di ba? Pag hindi iniisip ng tao, baliwala lang. Di ba? Pero pag mayroon tayong tinatawag na critical thinking. Critical thinking. Sabi doon sa awit, every knee shall bow. Every tongue confess. Lahat. Walang hindi. Ay bakit sila ayaw pa? Ay pagdating ng end of the world, end of the time, lahat ng tuhod luluhod kay Kristo. Sabi doon sa awit, sa Pilipos, lahat ng dila at labi ay magsasabi na si Kristo'y Panginoon at Diyos. Mapapahiya silang lahat at the end of the day, at the end of the world. Because at the end of the day, at the end of the world, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. O isipin mo, Biblia po ang nagsasabi nun. Ang nagre-reject kay Kristo, ang umaayaw kay Kristo, lahat sila'y mapapahiya at the end of the time. Dahil sinasabi ng Bible, at makikita siya sa lapap na dumarating. In a twinkling of an eye, ay makikita ng mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap na nalig at sumampalataya kay Kristo. Our relationship to the Father, we are children of God. Para maging anak ka, tanggapin mo si Jesus. That you have relationship to the shepherd as you are the sheep. Bilang tupa, tinatanggap mo ang iyong pastol. At dahil do'y nagiging kang anak ng Diyos. Ang hina. Ang hina. So yun po yung unang lesson. The shepherd and the sheep relationship. Verse 27 and 27. Nakapaloob dito yung intimate knowledge, yung malalim nating pagkakilala kay Kristo, na dapat alam mo sino si Jesus sa buhay mo. What I'm living for, it's not for you. Nabubuhay ka ba? Hindi dahil kay Jesus. What I'm living for, it's not for you. Hindi para kay Jesus. What I'm living for, it's not for you. Oh, instead na, Jesus, I love you much, I love you all the way. Yan tinawag si baby. Ang tinawag, baby, nobody else but you. Dapat Jesus. Amen. Intimate knowledge. Sabi ng Bible sa ating gospel na binasa, I know them. Kilala ko kayo, sabi ni Jesus. It indicates a deep personal relationship between Jesus and the believers.
personal relationship between you and Jesus Christ as our shepherd. At yun ang napakahalaga. Then, sabi po, mahalaga yung recognition. Recognition, just as a sheep recognize their shepherd voice among others. Kilala mo dapat ang tinig ng iyong pastol. Gayon din naman, kilala mo dapat ang tinig ng iyong daddy, ng iyong mommy, bilang mga anak. And sabi ron, not only recognition, but faithful following. Tapat na sumusunod sa pastol. The true believers respond to Christ's voice by following His teaching. Sinusunod ang aral ng Panginoon, hindi ang aral ng mundo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin, at manalig kayo. Sabi ng John chapter 14 verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahayan niya ng aking Ama ay maraming silid, at kung magkagayon ay paruroon ako, at ipaghahanda ko kayoon ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayoon ng inyong matitirhan, babalik ako para kayong lahat na mga anak ng Diyos ay sunduin ko. That's why we are waiting for Him. That's why we are waiting for the final coming of Jesus, because we are belong to His family. We are belong to the family of God. Anong saysay kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ka naman marunong sumunod? Anong saysay at pagiging Kristiyano mo kung hindi naman totoo yung iyong pananalig kay Kristo? It's the reason why we are waiting for Him, for the final coming, yung kanyang pagbabalik. Hindi ka mapapahamak, sabi ng Bible, hindi maaagaw sa kamay ni Jesus at sa kamay ng Ama ang mga tapat na tupa ng Panginoon. Yung pumalakpak, sila lang siguro yung nakaunawa. Ang hina. Amen? Number 2, pangalawang aral na inyong iuuwi. Itong aral, yung una, sabi natin kanina, relationship of the sheep and the shepherd. Pangalawa is the promise of eternal security. Yung pangako. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Kanta agad, choir. Pangako nyo ang tangi kong, pangako nyo'y tapat, magpakailan ako ay diwa, upababayaan mo. So the promise of eternal security. Alam mo, pag kayo ay umasa, may mga mayayaman, tinan mo, maganda yung bahay pero libot ng bakod, may bakal, may regard pa, mayroon pang CCTV, because they had no true security. They are not secured. Alipin ng takot, alipin ng pangamba, baka manakawan. Hindi natin alam ang buhay natin eh. Tingnan mo nga yung kahapon, naghahatid lang sa airport, Terminal 1, inihatid ng kanyang 5 taong gulang na anak. Biglang dumiretso yung SUV, nasagasaan 2 tao, bukod pa yung mga namatay yung 2, yung bata. Kung wala kang security sa buhay, yung tinatawag eternal security, saan kaya pupulutin ang iyong kaluluwa?
Saan kaya pupulutin ang iyong kaluluwa, bro? Saan pupulutin ang ating kaluluwa if we had no eternal security in life? Always remember that there is life after death. May panibagong buhay po pagkatapos ng kamatayan. Ang kaluluwa po hindi namamatay. Ang kaluluwa ay nagdi-depart o umaalis lang sa katawan. Ang hiram na buhay bumabalik sa Diyos according to Ecclesiastes chapter 12. Hiram kasi sa Diyos ang buhay. Sabi ng Bible, life is spirit. Ang buhay ay espiritu. Yun yung panahon na nilikha ng Diyos ang tao matapos likhain, hilingahan. At tinanggap nila ang buhay. Pahiram lang yun. Ang hiram na buhay babalik sa Diyos. Ang katawang lupa babalik sa alabok. Ang kaluluwa is our choice. Your soul is your choice. Saan ang gusto mo? Langit o impyerno? Ang nagbibigay ng 5 senses sa katawan ay nasa kaluluwa. Seeing, smelling, tasting, feeling, nothing more than feeling. Lahat ng 5 senses ay nasa kaluluwa. Kahit pag namatay ka, kung sa langit ka, masaya ka. Pero kung sa impyerno ka, kawawa kang bata ka. Mararamdaman mo roon lahat ng hapdi, hirap at sakit. Kung paano nakakaranas tayo ngayon, sapagat nasa atin pa yung 5 senses, sapagat yung kaluluwa natin nandito pa. Ang kamatayan is departing the soul in our body. Pag humiwalay na yan, wala na. Nasaan yung kaluluwa? It depends on you. The choice is yours. Amen. Amen. Ano ang pipiliin nyo? Sino gusto sa langit? Naku, parang hindi galing sa langit yan. Sino gusto sa langit? Ay, sino gusto sa impyerno? Kayo, gusto sa langit? Magpakabait. Okay. So, yun po yun mga kapatid. Okay, tinitingnan nyo yung orasan. Ano? So, the promise of eternal security. Jesus promised eternal security, sabi ng verse 28. Sabi po rito sa verse 28, pakinggan nyo. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Eternal security. Eternal security. The gift of eternal life. I give them eternal life, sabi ni Jesus. It is a permanent protection. They shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Di ba sabi ng John 3:16? For God so loved. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak bagkus magkamit ang buhay na walang hanggan. Yan ang pangako. Eternal security. Sabi ron, divine safekeeping, no one can snatch believer from either Jesus' hands or the Father's hand. Maging sa kamay ni Jesus at sa kamay ng amang si El Shaddai, hindi tayo maaagaw ng kaaway. And finally, anong kagalakan ang aking nagaraman sa tuwing ako'y nakikinig ng banal salita. Nalaman ko ang susi sa gabay.
buhay ko ngayon. Kung may pagsubok, ako'y punong-puno sa pagtahak. Ngayon ay magaling na. Yes! And finally, yes! And finally, yes! Sabi nyo, yan, pag finally. So, the lesson is first, sabi ng lesson natin, the shepherd and the sheep relationship. The second, the promise of eternal security. And finally, the divine unity. Divine unity. Sabi nyo, divine unity. Ulitin nyo. Sabi ng Panginoon, I and my Father are one. It means divine unity. Sabi ng Bible, Jesus' equality with the Father, the unity of purpose. Nagkakaisa sila ng layunin. Hindi tulad sa ating gobyerno, away-away, siraan dito, siraan doon, malapit na ang eleksyon. Nag-aaway pa sila. Sabi ng Bible, unity of purpose. Yan ang gusto ni Lord. That we are united. Nagkakaisa sa isip, sa espiritu, sa layunin. Kaya ano sabi ng Bible? It provides a foundation for the Christian understanding of the Trinity. Always remember, the plurality of God, it means Elohim. Tumutukoy sa salitang Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Always remember, I and my Father, sabi ron, are one. It means plural. God is Elohim, and that's the plurality of God. Nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila. Always remember, God is Spirit. Isa lang yun. Pero yung Spirit na yun ang sumasama, sumasa kay Kristo at sumasa ating lahat. Nagkakaisa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yung mga hindi anak ng Diyos, hindi nagkakaisa. Kaya ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Kayo ba'y nagkakaisa? At yan yung aasahan ko sa May 12. Kung kayo'y kaisa ng Espiritu, 1, 4, 5. Kung hindi kayo kaisa ng Espiritu, tsak hindi yun ang iboboto nyo. Hindi kayo kaisa sa ministeryo. Kaya ano? Ano? Ayun, purihin si Lord. So finally, alam nyo, no ako po ay wala pa sa ganitong gawa, hindi ako nakikipag-isa sa Diyos. Minsan questionable pa nga sa akin ang Diyos. Pero dumating ang pagsubok na matindi sa akin, nagkasakit ako, ang dami. Lumaki yung puso ko, enlargement of the heart, rheumatic heart disease pa, 4 na ugat, may bara, may ulcer, may hepatitis, iba't ibang sakit. Pero totoo ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos buhay.
Ang salita ng Diyos mabisa. Ang salita ng Diyos kagaya ng tabak na tigabilay talim. Ang salita ng Diyos ay higit na mabisa sa lusartan. Ang the best maintenance ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. At mula noon nang lumapit ako sa Panginoon, lahat ng sakit ko pinagaling ng Panginoon. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang may sakit? Lahat ng may sakit, lumapit po. Huwag kayong magsisinungaling. Lahat ng may sakit, lumapit. Lahat ng may sakit, lumapit. Lumapit kayo dyan. Hindi sa akin. Doon, sa altar. Lahat ng may sakit, lumapit. Diyan kayo, tumayo kayo yan. Sa harap kayo sa altar, wag dito. Huwag kayong magdikit-dikit. Lahat ng may sakit, lumapit. Lahat ng naniniwala kay Kristo, lumapit din. Yung lahat naniniwala kay Kristo at tumatanggap kay Kristo, lumapit po kayo. Lahat po ng naniniwala kay Kristo, lumapit po. Ang maiiwanan lang sa upuan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Lahat ng hindi naniniwala sa Diyos, sila lang maiiwan sa upuan. Pero lahat ng naniniwala kay Kristo at sa Diyos, lumapit po kayo. And let's declare the goodness of God. Ideklara po natin ang kadakilaan ng Diyos, the goodness of God. Close your eyes. Yes, hallelujah. Of the goodness of God. Yes! All my life you haven't been, and all my life you haven't so good. And every breath I am able, and I will see. Yes, oh God, hallelujah. Glory. Glory. God is so faithful, God. Hallelujah. You're so good. You're so good. Yes. Raise up your hands, close your eyes, and feel Him.
God is here. Inihipo ka niya. God is here. Naririto siya. At dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kamay. Dumadaloy. Dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa ating lahat. At may kagalingan na nangyayari. There is healing happening. There is healing. There is healing happening to you. Yes! Yes, yes, yes. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. We invite you, Holy Spirit, to take over, to heal each and every one. Without you, we are nothing, Holy Spirit. You are our strength and power. You are our healer and deliverer. You are our God. You are God. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Take over. Take over, Holy Spirit. And I pray, Lord, heal them. I pray, touch them, heal them. Let's have the song, Softly I Pray. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Alam namin, Panginoon, walang pumunta rito na uuwing bigo. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang nangako sa amin na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. At inaagi ko, Panginoon, ang lahat na may sakit na nandito ay iyong pinagagaling na. Pinalalakas at pinagpapala. Dalangin ko, Panginoon, na dumanan yung himala. At sinasaklawan ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula unang gantampakan. Sinasaway ko, tinataboy sa apoy na impyerno in Jesus' name. And I cry healing! 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 Yes! Touch! 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 Rabasande! Rabasande! Touch! 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 Sharababasiya! Touch! 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 Rabasande! Oh! Touch! 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 Sunday, receive, touch, 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 touch. Baba Sunday, receive, touch, touch, touch. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Receive.
Yaralahanda Rasuya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's okay, raise up your hands. Nangyari sa atin ang sinabi ng Mark chapter 16 from verse 15 to the following verses. Sila niyang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay may kaparusahan. Ngunit ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila ay makapagpapalayas ng mga demonyong sakit. Magsasalita ng ibang wika, dumampot man na niya ng ahas, hindi sila ahas simbolo ni Satanas. At sino man na niyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Patong ang inyong mga kamay sa inyong ulo. At manalig kayo at magtiwala. We are all believers and we have that power. Ama naming Diyos, inakin po namin na kapangyarihan may dumadaloy sa amin. Kaya tinakin po namin, walang kapangyarihan ng diablo, sakit at karamdaman sa buhay namin. We rebuke it in Jesus' name. And I claim healing and deliverance. Healing and deliverance sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. And Father, covered us with your precious blood. Make us holy and worthy in front of you. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Palakpakan si Lord! Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo, I am strong. Malakas na ako.
Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Kung ano ang inyong isipin at sabihin, mangyayari sa inyo. Dati ako squatter, talagang walang-wala. Pero sabi nga, pinangawakan natin ang salita ng Diyos. Yung inaawit natin, and now let the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Lahat ng ginawa ni Kristo, tayong lahat na mahirap ay pinayaman niya. At yun dapat ang inyong isipin lagi. Walang mga anak ng Diyos na mahirap, kaya ka naghihirap dahil yun ang nasa isip mo. Isipin mo, mayaman ka. Amen. Sa lahat ng area ng buhay. Amen. Sabihin mo, good health. I am good health. I am strong. I have long life. I have eternal life. In Jesus Christ's name. Anong sagot? Okay. Lagay ang kamay sa puso nyo. Ang pakiusap ko sa inyo, bahala po kayo sa inyong mayor, governor, congressman, senador. It is your choice. Ang amin lang pong hiling yung ating party list. 145. Hindi pwedeng magdalawa, isa lang party list ang dapat ibuboto nyo sa May 12. Hanapin nyo agad, pagpunta nyo sa precinct, 145, yun ang i-shade nyo kaagad. Tapos balik na kayo doon sa inyong mga ibubotong mga senador, congressman, or mayor, ano. Unahin nyo yung ating party list. Okay? At mamaya, yung mga wala pa, kumuha po kayo doon ng yung pong tarpaulin. Lagay nyo lang sa inyong bahay. O kaya kung kayo may tricycle, ikabit nyo po. Tulungan nyo po kami, yun lang natitira dyan. Okay? At syak, pag uwi nyo sa bahay, may himala kayong daratnan. Bukas po, malapit kayo sa Tagaytay. Iniimbita po tayo sa Tagaytay, anniversary ng Cavite. Ang venue po ay sa Tagaytay. Yung gawain po sa Ambel, doon po sa Tagaytay gagawin. Doon po sa may symbol ng kamay, doon sa tapat po ng Sky Ranch, doon po yun. Yan. So, yung makakapunta po, pumunta po, kita-kita tayo doon. Ang choir po ng Batangas, may aawit po doon. At kayong lahat imbitado. That is 32nd anniversary ng buong Cavite. So, imbitado po tayo mga taga Batangas. Nasa akin po yung invitation. So, kita-kita tayo doon. Ha? Malapit lang kayo dyan sa bundok. Dyan na lang eh. Okay? Ihahagis ko na po ang bonus nyo. Tatay, kulang yan. Kumuha ka ng isang balot doon mamaya, ha? Sa inyong Ang style po dyan, para madali nyong ikabit, bili kayo ng straw, tuhugin nyo doon sa butas, tapos parang sampayan, tali lang ng tali. Okay? So, handa na kayo tumanggap ng bonus. Ihahagis ko na po. Ang isisigaw nyo, bawat hagis ko ay 145, pamilya muna. 145, pamilya muna. Sigaw nga kayo. 145, O dito nga pala, ibibideo pala natin, Nasaan na yung video natin? May video ka pa ba? Wala na? Naku, wala na pala, sige. Ihahagis ko na po, ha? Kung mayroon kayo dyan video, i-video nyo kasi i-post nyo po sa Facebook nyo. Yan. Sasabihin nyo, ito sabay-sabay tayo, nagbibideo ka. Okay, video dito ka sa gitna. Dito ka sa gitna. Dito. I-share mo ha, i-share mo. Ito ang sasabihin nyo muna bago ako maghagis. Sabihin nyo, kaming mga taga-Aya, Batangas, ay nagkakaisa na iboto 145 pamilya muna party list. O yun, alam nyo na. Tapos sisigaw tayo ng natin sa para walang bakante. O para walang bakante, kayo dito. Tapos kung mayroon kayong tarpaulin dyan, ibuka nyo. Yung tarpaulin, ibuka. Ibuka? Ang tawag dyan? Iladlad. Ayan. Yan. Tapos,
Sa ending, sisigaw ka, yay! Ganon, ha? Taas yung ano. Ito, yan. Yan. Basta ito ang sasabihin, kaming mga taga-aya, Batangas, ay nagkakaisa na iboto, number 145, pamilya muna, party list, yeah! Ganon. Okay? Yan. Start muna, trial, pero naka-record na, baka ma-perfect. Okay, bibila ako ng 1 to 3, tapos yun ang sasabihin natin sabay-sabay, ha? Okay. Una muna, game. 1, 2, 3. Kaming mga taga-aya, Batangas, ay nagkakaisang iboto, 1, 4, 5, pamilya muna, party list, yay! Isa pa. One more. Okay? Okay, ready na? Game na? 1. Mga taga-aya, Batangas ay nagkakaisang iboto, 1, 4, 5, pamilya muna, party list. Yeah! Ayan. Okay, ito na yung bonus. Ha, gisisigaw nyo, 1, 4, 5, pamilya muna. 3 beses, okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na! Pangalawa, ito na! And finally, ito na! God bless.